Anong klaseng estudyante ka noong nag-aaral ka pa? Yan ang ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba ang experience ko sa tanong na yan. Bago ang lahat, ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong entrepreneur na merong negosyong printing services na tumutulong sa mga nagsisimulang magnegosyo na ayusin yung kanilang marketing collaterals o mga design sa kanilang business para ma-improve pa ito. Nung nag-aaral pa lang ako, kinder, elementary, yung mga panahon ko na yan, talagang hindi talaga ako o wala sa aking sumusubaybay o nagtuturo talaga pagdating sa pag-aaral ng mga panahon na yon. Pero talagang wala ako sa wisyo ko na talagang mag-aral or hindi talaga ako nagpupursige na mag-aral noong nag-aaral pa ako, no? Talagang masasabi ko talaga, to be honest, na kapag may mga exam or mga recitation, ayan, hindi talaga ako nagre-review. Ewan ko ba kung bakit. Talagang wala sa wisyo ko na, o wala sa akin talaga nagpo-push nung bata pa ako na mag-aral talaga. Kapag may mga exam na mga dumarating, na binibigyan ng mga teacher, talagang kumukopya lang talaga ako sa katabi ko, sa mga classmate ko. Kaya kailangan talaga yung magiging katabi ko ay matalino. Siyempre, pero ano naman talaga, kahit anong nangyari, wala talaga eh. Parang wala talaga sa wisyo ko talaga mag-aral ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung bakit. Talagang wala lang talaga sa akin nag-guide or inspiration para mag-aral ng mga buti. At talagang isip bata pa talaga ako na puro laro lang. Diba? Wala pang plano sa buhay. Wala pang masyadong malaking pangarap. Diba? Yun yung mga pinaggagawa ko ng mga, kinder tsaka high school. Ayan. Isa akong malaking, hindi ako nagko-kodigo. Mahilig lang akong kumopya. Hindi ako nag-kumopya. Pero mabuti na lang, mapalad yung mabait yung mga katabi ko. Siyempre, pinapakopya nila ako, di ba? Siyempre, kaibigan na rin, katabi na rin. Kung ako nga lang talaga ang sasagot sa mga exam, nag-aaral pa lang ako, talagang hindi ako makakapasa. Nalaman pa nilang bagsak pa ako. Ayan, ganun talaga Hindi natin ganun talaga yung kapalaran ko ng panahon na yun. At ito na, yung dumating na yung high school. Siyempre, barkada, ayan, nagsimula din mga barkada. Pero yung mga barkada ko na yun talagang puro kami laro. Online games, yan. Uso pa yung mga online games. Simula nung first year high school, saka second year high school yan. Laki kami online games, yung mga barkada ko na salihan. Although medyo masipag sila ng konti, at ako naman, siyempre, at ma-adapt ko rin yung ugali nila, yung kanilang bilang magbabarkada, diba, nahawa-hawa na. Ayan, kaya ngayon, siyempre, ganun pa rin. Sanay pa rin ako ng ngopya. Hindi pa rin talaga ako mga nag-reviews pagdating sa mga exam. Ayan, hindi naman ako, loko-loko nung time na yon, hindi ako basa pulo. Mabait naman yung mga tropa ko. Talagang mahilig lang na kami sa mga online games. Diba, uso pa na yung mga panahon na yun, mga computer. Ayan, uso pa na yan. Wala pa mga masyadong mga cellphone ngayon. Hindi ko tulad ngayon, dami na. Kahit cellphone na, makapag-online games na. Pero dati, talagang pupunta pa kami sa computer shop, di ba? Naalala ko pa nun parang 10 pesos per hour or 15 pesos per hour yung bawat oras na aarkilay namin yung computer na yon. Siyempre, kailangan magkakatabi kami. Diba? Reserve mo yung area na yon o yung computer shop na yon na kung ano yung mga available. Tapos, tsaka maglalaro ng sabay-sabay. At ito pa yung isa. Siyempre, pagkatapos namin mag-out sa paaralan, ay uwian na. Siyempre, dediretso kami, kunwari. Dediretso kami sa computer shop. Kung maaga man ng uwi, computer shop pa rin ang bagsak namin noon. No? Kaya minsan, pag tinatanong ako ng mga guardian ko, mga tito-tita ko, ayan, bakit daw hapon, ginagabi? Siyempre, alam naman tayo mga kabataan na yun, alam natin, mga alibay natin, ay, tito, mama, papa, meron po kasi akong exam meron po kaming practice, mga ganyan, di ba? Wala talaga, hindi natin maiiwasan yan. Talagang kailangan natin maranasan. At sarap din experience o balik-balikan yung mga ganyang pangyayari sa ating buhay, di ba? Bilang mga estudyante. Ngayon,
pumasok na yung araw na third year tsaka fourth year. Ngayon, naghiwalay na kami ng section ng mga barkada ko. Para ako nasa middle section kasi kami noon. Yung mga first year tsaka second year ako noon. Ngayon, nung third year ako, nilipat ako sa pangalawa, sa pinaka-highest section na kung saan ay medyo mga matitino at may mga matatalino yung mga nasa section yun. Napalipat ako. Di po lang kung bakit, pero napakababa naman talaga ng mga grades ko noon. Pasaway, hindi naman pasaway, pero talagang yung pagdating sa mga grades talaga hindi naman talaga nag-i-improve. Hindi ko lang alam kung bakit ako umangat na ganung section sa second to the highest section nung aming panahon nung high school pa ako. Siyempre, iba na yun. Wala akong kaibigan na kilala doon. Siguro parang meron na akong isa doon nakakilala na napalipat din kasama doon sa section ko na yun. Talagang siguro, kapalaran ko talaga lumipat para doon sa section na yun kasi talagang malaking nagbago sa aking sarili na simula nung napalipat ako sa section na yun. Siyempre, nagsipag na ako. Siyempre, wala pa akong kilala, wala pa akong masyadong tropa noon na pag may mga recitation at may mga exam, wala akong makukopyahan. Talaga nagpursige talaga ako noon. Siyempre, dito na dumating yung mga inspirasyon, nagkaroon ng mga crush. Ayan, kaya nagkaroon ng pakitang gilas, di ba? Kaya kinanahan na ako mag-aral noon at nakakapag-rubingan, nakapagpuyat na. Although hindi ganun ako kadali na mag-adapt ng mga tinuturo ng mga teacher ko at magsaulo. Talagang hindi ako masyado matalino nun. Hindi talaga matalino. Hindi, mas slight lang. Hindi ko masasabing matalino ako, pero masasabi ko, ginagawa ko yung paraan para tumaas yung grades ko. Ayan. Yun yung mga panahon na third year tsaka fourth year high school ako noon. Yan. Yun na yung mga panahon na nag-aaral ako talagang, yun yung masasabi ko talagang experience ko talaga sa sarili ko na masarap talagang balikan. Ayan. Simula nung hanggang nag-college ako, talagang gano'n na yung mindset ko. Simula naging third year ako, nagbago lahat yung mindset ko sa pag-aaral, na magpursige talaga sa pag-aaral. Pero dumating talaga sa point na gusto ko hanggang sa dumating yung point na college na ako, gusto ko nang mag-aral talaga, seryosohin yung pag-aaral ko, pero wala talagang meron talagang tugdok na nangyari na kung saan ay hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At yung time na ganadong-ganado ako mag-aral ay talagang natugdukan. Na parang malungkot sa aking sarili na hindi ako na kapag tuloy dun sa nagustuhan kong kurso na aking kinuha nung college ako ay hindi ako pinalad na matapos. Pero wala namang sa akin yun. Pero nung time talaga na huminto ako sa pag-aaral, talagang nanghinayang talaga ako kasi ganado na talaga ako noon. Pero wala tayong magagawa. Talagang sa hindi inaasahang pangyayari na talagang hindi kinakaya ng aking mga guardians at mga magulang yung suporta sa aking pagkolehiyo. Ayan. So, yun. Natapos na. So, ano ba yung mga pwede kong i-share sa inyo na pwede nyong matutunan dun sa mga experience na nangyari sa akin sa aking habang nag-aaral ako, no? Especially sa mga kabataan ngayon na nag-aaral pa rin. Wag natin masyadong pag-uurin yung utak natin na mag-aral. Yan yung isa sa pwede kong ipayo sa iyo, no? Ipayo sa inyo na hindi natin kailangan talaga na sobrang taas yung grades natin o talagang pinipilit natin yung utak natin na mag-aral o taasan talaga yung grades natin. Pero yung kakayanan natin bilang isang estudyante ay hindi natin kayang matapatan yung mga highest grades na mga classmate natin, diba? Meron mga ganun kasi talaga nape-pressure sila na kailangan mataasan yung grades ng mga highest level para umangat sila, maging top 1, top 2, o pumalo man sa top 3. Talaga nai-stress yung mga estudyante natin. Especially doon sa mga magulang talaga na pinipwersa or talagang pinupursue talaga na mag-aral yung kanilang mga anak ay hindi nila napapansin talaga na pressure talaga sila. Lahat ng mga magulang natin minsan ay talagang mapapressure talaga tayo mag-aral dahil yun ang mga pangarap natin na magandang grades. Diba? Yun naman ang gusto ng mga magulang natin na magkaroon tayo ng magandang grades sa ating mga subjects. Diba? Yun ang kaligayahan ng ating mga magulang. Meron talaga mga batang matatalino, no? Na gifted talaga sila na kahit hindi sila masyadong mag-aral or talagang mabilis yung adaptation ng kanilang learning sa mga tinuturo ng mga teacher or mga binabasa sa mga curriculums or mga libro
ay talagang yun lang talaga yung mga tinadhana or binigyan ng gift na ni Lord na maging isang matalinong bata. Especially sa mga magulang na wag na natin prasahin yung ating mga anak or mismo kayong mga estudyante na prasahin yung ating mga utak o yung kakayanan na umangat pa. Pero wala namang masama na kung kaya nyo naman talaga, pero sa aking opinion lang talaga, sa aking experience na nangyari, ay huwag natin masyadong i-stretch yung ating mga sarili. Kailangan natin enjoy yung kailangan tayong makapag-build ng magandang memories habang nag-aaral tayo. Hindi lang puro aral talaga na doon lang tayo nakapokus. Marami mga mabubuting kaibigan, yung mga experience na maranasan natin sa mga kaibigan or mga classmates natin, 'di ba? Yung mga matututunan natin sa kanila ay yun yung para sa akin na matututunan natin sa kanila, matututunan natin sa mga teachers natin na kahit hindi tinuturo doon sa mismong curriculum nila or mga subjects nila, yung mga bilang isang mga teacher or magulang na rin kung tinuring natin sa kanila, natututo tayo sa kanila na kapag may mga problema tayo sa ating mga magulang, ay sila yung masasambalan natin, yung ating mga teacher, yung ating mga kaibigan, mga classmate na sila lang yung mga bukod-tangi na hihingian natin ng tulong kapag meron tayong mga problema sa ating mga pamilya. Sila yung sila yung mga naging lakas ng loob natin para maintindihan pa natin yung mga nararanasan natin sa ating pamilya o sa mga pagsubok na dumarating sa atin nung tayo yung mga estudyante pa lang. Ayan, so yun lang, basta wag lang tayong mag-pressure. Yun lang yung isa sa pinakapayo ko sa inyo kasi darating din yung araw na marirealize nyo rin na lahat ng mga pinag-aralan nyo simula ng elementary, high school at college ay isa lamang yan sa kailangan yung pagdaanan na pagsubok bilang isang kabataan na kailangan pag-aralan lahat. Kailangan yung pag-aralan para paghandaan nyo yung mga darating pang pagsubok kapag kayo nakapagtapos na ng pag-aaral. Ayan. Dito kasi darating yung tunay na laban kapag tayo nakapagtapos na ng pag-aaral. Ayan. Isa yun sa talagang kailangan nating paghandaan na tipo talagang na lahat ng ating mga na-experience at mga naranasan noong mga panahon na nag-aaral pa tayo ay ma-apply natin yon sa tunay na laban bilang isang mga lipunan na maranasan yung mga ganun na darating na pagsubok at tunay na laban sa ating mundo. Yun lang, siguro sana may natutunan ka sa content kong ito ngayon about ano ba yung mga na-experience natin ng mga pag-aaral natin, ng mga nag-aaral pa lang tayo. Ayan. Ikaw, pwede mo ba i-comment sa baba kung ano nga ba yung mga naranasan mo or yung mga experience or yung mga pinagagawa mo nung nag-aaral ka pa, diba? Pwede mo naman i-comment yan sa baba. Yan. Para malababasa ko rin kung ano yung mga experience at malay nyo, ma-inspired din yung mga taong makakabasa ng mga inyong mga comments dito sa ating comment section sa baba. Yun lang. So, kung nagustuhan mo tong content na to, please, papalo na lang lahat sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko. Alright? So, yun lang. Bago ko makalimutan, no? Walang masamang magtipid basta sa mataas na pangarap, kakapit. Alright? So, yun lang. Hanggang susunod na aking content. Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Ingat and God bless po.